Oo, pinakabaliw na mga isla talaga. Para magkaroon ng kakayahang magpalit ng kulay sa ilalim ng tubig. Tara, kunin na natin yan. Right, Bob. Puro mo. Kailangan natin umalis dito. Mga pare, kabababa lang natin mula sa bangkang pangingisda ng mga lokal sa isang islang walang tao. Sa loob ng 3 araw, susubukan naming manghuli ng pagkain. Kung wala kaming mahuli, magugutom kami. Pero mga pare, bawat araw ay pupunta tayo sa panibagong isla na may kanya-kanyang hamon. Kaya manatili kayo at tingnan kung kaya namin. Nandito ang fins, mga mask at dambuhalang itak namin. Pwede natin itong gamitin panglinis ng anumang hayop na mahuli natin, may quick revive din tayo. Gagamitin lang namin ito pag sobrang hirap na talaga ng sitwasyon. Sa hamong ito, may underwater bow and arrow tayo na pwedeng ipangtira sa ilang hayop. Mag-e-explore na ako sa tabing dagat para tingnan ang inanod tuwing high tide. Panahon ng simula nito. Sa totoo lang, ito na ata ang isa to sa pinakabaliw na mga isla. At mga kaibigan, ang nangyayari kasi tuwing peak high tide, maraming kayamanan, basura, kayamanan, kahit anong gusto mong itawag, ang inanod dito sa mga baybayin. Sana magamit natin ito sa mga susunod na araw para makatulong sa paghuli ng pagkain, pag-explore, at paggawa ng ilang sandata. Sige mga pare, may nakita ako dito. Tingnan nyo to mga pare. Ulo yan ng isang muray eel. Baka kinain ng pating o ibang hayop, pero tingnan nyo yung mga ngipin yan. Hindi natin pwedeng kainin to, parang lasul laman niya. Pare, tingnan mo. Wow, pare, ayan. Ito yung tinatawag nating ghost crab. Kita mo kung bakit tinawag na ghost crab. Sobrang puti, pare. Pero sa malas, hindi siya nabuhay. Sana hindi ako matulad sa kanya sa mga susunod na araw. Grabe mga pare, mukhang sobrang astig ng araw na to. Tignan niyo ito mga pare. Nakakuha tayo ng dambuhalang Nautilus na parang biyaya mula sa mga Diyos at palatandaan ng swerte dito sa isla. Ang mga susunod na araw mga pare, magiging malaking pagsubok. At may sobrang lupit akong ipapakita sa inyo sa huling araw. Tingnan nyo ito, hindi ko alam kung nakikita nyo. Ang tawag dito ay suicide crab. Kung makain nyo ito mga pare, siguradong mamamatay kayo. Ang ibig kong sabihin, kung aksidenteng makain nyo ito, sa katawan nito, napakaraming lason na halos agad kang papatayin. Mga pare, iwan na lang natin ito sa tabing dagat. Malamang may natitira pa ring lason sa kanya. Tingnan mo ito dito. Isa itong dambuhalang isdang butete na natuyo na. Makikita mo lahat na matutulis na parang talim at tinik at lahat ng iyan ay mabaho rin. Iyan ang malaking panga niya dyan. Tingnan mo yan. Siguro, isa ito sa pinakapangit na ulo na nakita ko sa buong buhay ko. Siguradong namatay siyang binata, sobrang toxic ng mga to. May sapat silang lason para pumatay ng 30 na katulad ko. Hindi natin kakainin to. Sana makahanap ka ng mahal sa kabilang buhay. Pahinga ka na sa paraiso, legend. May nakita akong mabilis na lumalangoy na isda sa tabing dagat. Pwede nating subukang hulihin gamit ang busog at panabago maghanda ng gamit. Oo, naku, mahirap talagang tamaan tong hayop na to sa labas ng tubig dahil sa refraksyon. Kailangan mo talagang mag-aim ng mas mababa para tamaan ang hayop. Ay, muntik na! Hindi, literal na hindi ko tinamaan ang buong grupo ng isda gamit ang busog at pana ko. Hindi napapalampas ng mga Amerikano ang buong kawan ng isda. Mga pare, balik na tayo sa kampo at mag-setup na para maghanda. Baka makakuha pa tayo ng iba pa uwi na hindi natin nakuha kanina. May nakuha tayong piraso ng lobster dito. Pwede rin tayong makahanap nito sa mga susunod na araw. Ang lupit nun. Magandang senyales yan para sa atin mga tol. Tignan nyo to. Ano to? Mukhang plastic na basura pero sa tingin ko magagamit natin to pamanghuli ng malalaking isda sa susunod na araw. Papakita ko paano mga tol. Huminto ako dito. Nandito na ang mga mask namin. Isusuot na natin yan. Nandito na rin ang mga fins natin. Tara na. Tara, pasok tayo sa tubig.
May dala tayong water pistol. Sabi niya, Psycho, may dala tayong water pistol mga pare. Hindi natin pwedeng kainin to. Sa unang araw, kailangan pa rin nating manghuli. Tama, alis tayo dito. Grabe mga pare, tingnan nyo to dito. Silver Trevally ito. At di ako makapaniwala, nakuha natin gamit busog at pana. Pinana namin pero nagwala ang isda at tumakbo. Silundan at nilangoy pa namin siya, buti nakuha pa rin. Ito ang pagkain natin sa unang araw at sobrang excited ako. Wala akong alam sa mangyayari sa mga susunod na isla. Sobrang excited ako. Mabilis ko lang tatanggalin ang mga laman loob niya, bubuksan ko at ipapasok ang kamay ko sa loob. Kapag hiniwa ko, aalisin ko ang hasang at laman loob, pagkatapos huhugasan ko ito. Ilalagay natin siya dito sa batong ito. Tingnan mo, may nahanap akong kawayan sa tabing dagat. Magagamit natin to sa pagluluto. Mukhang galing ito sa lumang balsa na gamit nila sa pangingisda sa Indonesia. Kailangan mong maghintay hanggang ipakita ko sa iyo kung paano natin lulutuin ang isda gamit to. Eto, at nakapulot na rin ako ng maraming panggatong dito. Maghukay tayo ng kaunting butas. Alam ko mahirap ang mga susunod na araw kaya gusto ko lang na kumain tayo ng maayos ngayon kasi hindi natin alam ang mangyayari. Literal na nailagay na natin ang isda natin sa pinakawalang kapantay na inihaw sa tuhog na nakasabit lang sa piraso ng lubid na to. Sa gayon, siguro may mga 15-20 minuto pa tayo bago magsimulang maluto to. Tumutulo na siya. Tol, gutom na ako kaya umorder ako nito. May kaunting sea urchin din ako mga tol. Pwede natin itong buksan at kainin habang hinihintay natin maluto ang isda natin. May matamis na laman sa loob na pwede kainin. Tingnan mo yung katas na lumalabas pare. Delicacy talaga ito sa maraming bansa. Makikita nyo maraming malapot na laman dyan. Yan ang gonad at kinakain na parte. Parang mantikilya at sobrang creamy ang lasa niya. Hindi ito ang paborito kong putahe pero maganda ang isda nating niluluto sa apoy. Mukhang handa na siya. Tanggalin na natin siya. Isa to sa pinakabaliw na pagluluto na gawa namin. Gumamit pa kami ng balsang kawayan para literal na lutuin to. Tingnan mo ang gandang trevally natin para sa unang araw. Kumikislap talaga. Kukuha tayo ng karne pare. Grabe. Sige, subukan natin to. Mga pare, ang mga trevally ay napaka-muscular na isda kaya hindi ganung basa ang laman. At ang laman niya halos kapareho ng manok. Puro laman at muscle talaga. Itong hayop na to, natapos na ang unang isla. May pang-survive na tayo. Bukas, tutungo tayo sa ikalawang isla. Hindi natin alam ang mangyayari.
Mas mabangis ang lupain, mas malalaki ang hayop, at mas magulo ang lahat. Maaga ko kayo makikita bukas para sa ikalawang isla. Kita-kits doon. Grabe, ang lupit na lugar na to mga tol. Kakadating pa lang natin sa pangalawang islang walang tao para sa hamon. Alam nyo, mas humihirap ito. At ito ang gagamitin natin sandata sa paghabol ng mga hayop. Nasa malaking bato tayo sa gitna ng dagat at di ko alam mga asahan. Nakakain tayo ng masarap kahapon pero mas humihirap pa rin. Literal na puro malalaking bangin na hindi mo pa nakikita dati. At alam ko na ang mga bahura sa palibot ng islang ito ay kakaiba. Parang isang napakalaking underwater na bulkan ang island na to mga tol. Mula daan-daang metro sa ilalim, abot ito sa napakalaking batong to. Grabe pare. Parang bata ako kapag nakakakita ng ganitong lugar. Mga tol, di ko alam kung ilan sa mundo ang naka-exploit dito. Tingnan niyo yung mga alimango. Grabe, may malalaking alimango dito sa island na to. Ang saya kapag nakakakita ako ng mga alimango. Ngayon mga tol, may malalaking kuweba sa isla na gusto kong tuklasin. Pero hindi ko alam kung anong hayop ang nandoon. May dambuhalang paniki, ahas dagat, at iba pang kakaibang nilalang na nakatira roon. Pupuntahan at susurin natin ang mga kuweba. Nasa likod na natin ang isla. Tara, pasok na tayo sa kuweba mga pare. May mga paniki sa lahat ng dako sa Kisame. Ayan kadire nito. Sisiguraduhin natin hindi tayo iinom ng tubig dito. Grabe talaga ito ngayon mga pare. Tingnan mo ang kuweba na ito, ang laki. Sa totoo lang, may malalaking ahas na naninirahan sa loob ng mga kuwebang ito. Ang ginagawa nila, nagtatago sila riyan sa taas, sa pagitan ng mga batong yan. Alam nila madaling kumuha ng pagkain sa mga paniki rito, pero aktibo sa gabi ang mga paniki. Kaya sa araw, nagpapahinga lang sila. Pero ang mga ahas, nakakakuha ng libreng pagkain kahit kailan nila gusto. Literal namin ginising lahat ng mga paniki. Kita mo silang lahat, nagwawala sila doon sa taas. Ay grabe, gising na sila. Alam nilang nandito tayo. Pinipilit kong wag huminga masyado dito dahil sobrang dami ng paniki at sobrang baho. Ay, hindi maganda ito. Baka nakikita nyo ang dumi mula sa bubong. Tumama pa sa akin ang baho dito mga pare. Kailangan nating umalis dito. Kailangan talaga nating umalis dito. Tingnan nyo, nagwawala na sila. Kailangan na talaga nating umalis sa kuweba. Nakalabas tayo. Nakalabas tayo. Kakabalik ko lang sa bangka. Grabe ang hilo ko matapos sa kuweba ng paniki. Sobrang toxic sa loob. Ang ginagawa namin ay iniikot namin ang isla na ito. Naghahanap kami ng magandang lugar kung saan makakahanap kami ng pagkain. Matigas talaga itong sandata na ito. Hindi ko alam kung ano ang mahahanap namin. Ang linaw ng tubig. Tara.
Mga pare, kakaibaba lang namin. Kita nyo ang isla sa likod ko. Diyan tayo magsisisid. Walang mapagkukunan doon kaya kinailangan naming magpahatid sa islang ito para lutuin. Ito ang tinatawag naming flute fish. Kita niyo na kung bakit ang haba at kakaiba ng itsura nila. At di pa ako nakakain ng ganito dati. Sagad na talaga kami dahil nagkakalas na ang sibat namin sa ilalim ng tubig. Isa na lang ang natitilang tulis ng sibat natin, buti may nakuha pa rin tayo mga tol. Bukas, kailangan nating mas malaking hayop mahuli kasi hindi ako nabusog dito. Kita nyo naman ang sitwasyon sa labas. Grabe, sobrang lupit. Napakalinaw ng tubig at yung ahas dagat na dumaan, astig talaga mga tol. Delikado sila pero kalmado naman talaga ang mga ahas na yon. Hinawakan at nilaro ko pa sila sa tubig, chill lang sila kadalasan. Tingnan yung ulo ng hayop na yon, grabe. May partner din, siguradong malaki ang ilong. Maliliit na sanga, panggatong, tara na, painitin na natin to at lulutuin na natin ang flute fish. Hindi ko alam ang lasa nito, pero kailangan ko magpalakas dahil alam kong bukas, magiging busy tayo. I-comment nyo na, nagiinit na ang usapan sa mga komento. Niluluto na natin to ngayon, pati ang flute fish, baby. Day 2 na, may nakuha tayo. Kukunin natin ang bato, tapos iahagis sa apoy at lulutuin na ang isda. Grabe pare, ang ganda. Tingnan mo, yung isla na yan, kakalangoy lang mga 10 minuto, nakuha agad natin. Nasa mainit na bato na siya sa apoy, kaya natin ginagawa ito, hintayin nating maluto, may pagkain na tayo para sa ikalawang araw. Malapit nang maluto, alisin na natin siya. Di man marami, tol, may nakuha tayo. Parang maliit na ahas, astig. Kitaan nyo, wala ng ulo, kaya tatanggalin ko na ang balat. Sa totoo lang, marami-rami rin ang laman. Hindi ko alam kung may mga buto ba sa lahat ng parte o ano, subukan na lang natin. Maraming buto, sobrang daming buto, pero masarap din talaga ang lasa. Ang dami talagang buto nito pare. Parang yung mga buto, pwede mo na halos miyain yung mga buto. Weird kasi ang flute fish ay karaniwan lang, pero kakaibang texture niya. Parang may mga parang matitigas na buhok sa laman pare, at hindi ko siya gusto. 2 isla na ang natapos natin pero bukas, hahabulin naman namin ang pinakamahirap at pinakamalalaking hayop. Mahaba yung flute fish sa kamay ko, pero pagkaluto sa apoy, kaya ko pa rin. Alis na tayo. 2 araw na, kita-kits bukas. Magandang umaga sa inyo at ngayon ay 3 araw na. At nakarating tayo sa isa sa pinakamagandang liblib na baybayin ng isla sa buong mundo. Mga kaibigan, dun sa labas, sobrang kumikislap ang tubig. Alam nyo ba, kahapon halos wala talaga kaming pagkain. May maliit lang kaming isdang flute, kaya nilabas na namin ang mabibigat na gamit. May mini canyon kami ngayon. Mukha lang maliit na spear gun pero malakas ang tama nito pare. Sana makatsamba tayo ng malaki dito sa mga coastal reef para matapos na itong baliw na hamon. Alamin nyo na may kailangan tayo sa backpack na to. Kukuhanin natin yon. Nakuha na natin ang quick revive. Kapag ininom ko to, parang mabubuhay ulit ako pare. Inumin na natin yan. Nainom na natin ang quick revive mga tol. Handa na tayo, papasok na sa tubig kahit may kakaibang kondisyon sa labas. Ako, kayo, ang mga halimaw sa malalim na karagatan, tara na. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung nahanap natin nung unang araw. Naalala nyo pa ba mga tol? Gagawin natin itong flasher para makaakit ng isda. Ginagaya nito ang itsura ng pusit o isdang pain. At pinapangako ko sa inyo, gagana talaga to.
Nakakuha kami ng malaking pugita. Hinuwaan ko ito sa ilalim ng mata, kaya halos di na siya gumalaw. Isa ito sa mga natatanging hayop na kayang magpalit ng kulay at anyo sa ilalim ng tubig. Pag namatay sila, parang likido na lang ang katawan nila. Sobrang kakaiba pare. Delikasiya ito sa mga isla. 8 higanteng galamay. Binaliktad ko lang ito at gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Sa ilalim nito, meron itong malalaking pangsipsip. Kapag sinubukan mo hawakan sila sa ilalim ng tubig, kakapit talaga sila at hindi bibitaw. Sinusubukan nilang alisin ang sarili nila mula sa sibat. Mayroon din silang maliit na itim na bagay na parang puwet pero hindi naman. Totoo, tuka yun mga pare, parang tuka lang ibon na kayang kumagat at kumuha ng piraso sa'yo. Ilalabas natin yan mamaya habang nililinis ito. Manood kayo para doon. Wala pa akong nabaril na hayop noon. Susubukan niyang kumapit sa akin at hilahin ang sarili mula sa sibat. Kakaiba talaga. Nagawa na namin ito at nakuha namin. Kraken. Napuno ako ng uhog ng pugita pero sobrang excited ako. Magkakaroon tayo ng apoy ng kahoy. Bababain natin to. May panggatong na tayo para magsimula ng sunog sa gubat. Tara, alisin mo agad. Ilagay mo na ang mga sanga. Magsisimula na ang huling pagluluto. Baby higanteng pugita, tara na. Hihintayin muna nating humupa ang ating apoy. Kuhanin na natin ang ating malaking pugita dito at ang ating kutsilyo, linisin na natin ito. Kadalasan dito sa mga ito, karamihan ng laman ay nasa mga galamay. Kaya ang gagawin natin ay kukunin lang natin ang ulo dito. Pag gumawa tayo ng hiwa, madaling mahihiwalay ang galamay sa ulo. Mga tol, galamay na lang ang natira sa atin, nandito na ang ulo. Nandito pa lahat ng lamang loob at utak nito. Magandang pain sa pangingisda pero itatabi muna natin ito. Iyan ang tuka ng hayop kaya nitong kumagat ng malaking piraso ng laman mo. Ayaw nating yan wiyain dahil matigas. Ang natira sa atin mga kaibigan ay ang masarap na laman ng pugita. Hugasan natin at diretso sa apoy. Sinubukan kong ibalot ang pugita sa stick natin mga kaibigan pero sobrang dulas nito, grabe. Sasabihin ko sa inyo, magsisinungaling ako kung sasabihin kong alam ko ang ginagawa ko sa ngayon. Parang wala akong silbi, parang parachute na gawa sa konkreto.
Ang punto, subukan ang bagong seafood at paraan at sana mapatunayan nating masarap ito. Bibigyan ko lang siya ng mga 2 hanggang 3 minuto sa matinding init na to, tapos aalisin na natin siya. Ire-reposition natin, tapos sisiguraduhin nating ayos siya. Tingnan nyo kung gaano kaangat ang mga suction cups niya ngayon. Grabe mga tol, isa sa mga wild na bagay sa mga pugita, kita nyo. Meron silang mga suction cups na parang nagliliwanag ngayon dahil sa init. Nakakakita sila ng mga hayop gaya ng balyena na may suction cup marks na kasing laki ng plato sa katawan. Ipaalam nyo sa akin sa mga komento kung sa tingin nyo may mga halimaw sa kailaliman ng dagat na parang mga paa. Itong mga bagay na to. Pero mukhang ang ganda nitong higanting pugita. Tatanggalin na natin siya. Mahirap lutuin ito mga pare. Itong mga galamay dito ay mukhang perpekto, pero sa tingin ko, yung loob at gitna ng pugita ay medyo hilaw pa. Ibabalik natin yan pagkatapos tikman ang galamay. Nito mga araw, matagal na talaga ako naghahanap ng masarap na piraso ng karne. Nakuha na natin pare. Ganito namin ginagawa yan. Inihaw na pugita, preskong kalamansi. Grabe pare. Grabe, hinanap ko to. Tingnan natin kung gaano kasarap itong kainin. Ang sarap pare, ang ganda ng lasa. Comment kayo mga tol. Mukhang medyo makunat yung balat, pero yung laman mismo, grabe, parang napakasarap na sariwang pulpo na putahe. Ang saya dito sa tabing dagat, kasama kayo mga tol. Kung gusto niyo pa ng videos, meron pa tayo. Kita tayo sa susunod na adventure. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe.